Sa tuwing maririnig ang mabibilis na pagsibat ng mga ambulansya, tayo'y umaasang masalba nawa ang kung sino man ang lula nito. Pero ang isang ambulansyang ito sa Taytay Rizal, sa halip na makasagip, ito pero mismo ang naging dahilan ng pagkasawi ng isang bata. Sariwa pa sa alala ni Almira Umapoy ang kakaibang karanasan sa anak nitong si Lucas. Hindi niya tunay na pangalan. Pagbahagi pa ni Almira, isa raw itong miracle baby. Tapos nung parang hindi ko na kaya, nararamdaman ko sa masakit ng uno ko, katawan ko, lagi ako nahihilo, gano'n, nagpa-check up ako. Ang sabi is buntis daw ako 2 months, pero wala siyang heartbeat. Sabi nung doktor, kumbaga sa itlog is bugok. Once in a blue moon lang daw yung gano'n. Sabi ko, Dok, ano pong gagawin? Sabi niya, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, i-schedule kita ng raspa kasi delikado yan. Sabi kasi wala nga daw pong heartbeat. Sabi ko, Dok, baka pwedeng mag-extend kasi nga po baka magka-heartbeat, ganyan-ganyan. Sabi niyo nga, may mga chance pero mababa. Pero baka pwede kong hawakan yung mababang chance na yon. Ang maliit na tsansang ito, pinanghawakan ni Almira. Hanggang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, tuluyan ng naghimala. Nung nakuha ko yung result, nagka-heartbeat naman siya. Mahina, pero nagka-heartbeat. So, ang sabi nung doc, himala, sabi niyang ganon, miracle baby mo to. Hindi rin maalis ang ngiti sa mga labi ni Almira habang kinikwento ang anak na si Lucas. Mga bagay na madalas namin gawin, yun lang, pag yung lagi tuturuan ko siya sa mga assignments niya, yun. Tapos sa kwarto, pagka bibidyohan ko siya pagka sumasayaw. Magdo-drawing, kakanta, yun, susulat ng pangalan, yun. Madalas niyang gawin. Dagdag pa ni Almira, bibong-bibo raw talaga si Lucas sa pagsayaw at pagkanta. Mga bagong TikTok na mga tugtog, alam niyo yung mga sayaw. Kabisado niya yung sayaw. Pinapanood niya lagi, tinitiktok niya. TikTok siya, kasama niya ate niya. Sobrang bilis niya mag-catch up ng kanta na Basta pag narinig niya na gustuhan niya, kakabisaduhin niya agad. Yun, kinakanta-kanta niya. Ganun siya, katalino, tas bibo. Bilis niya makaalala. Tapos wag mo siyang papangakuan kasi hindi ka niya titigilan. Madalas daw na nasa loob lang ng bahay ang kanyang mga anak. Kaya iba raw ang excitement ng mga ito kapag dumarating ang kanilang ama. So malayo pa lang, dinig mo na yung tunog doon sa kanto pa lang. Andiyan na si daddy, gaganon na yun. Mama, yung susi. Bubuksan ko na yung gate. Pagbukas niya ng gate, siya namang pasok ng daddy niya, nakamotor. Tapos sasabihin niya sa daddy niya, di pa nakakalabag ng bag. Sabihin nilang dalawa ni Amir, Daddy, bili na tayo ng ulam. Gaganon sila. Sige, bibili na tayo ng ulam. Anong ulam? Siya tatanungin namin. Si Sak lagi tinatanong, anong ulam? Pagka dumadating ako, nandun pa lang ako sa kalye, nakikita ko na siya na binubuksan yung gate, din sinasalubong ako. Tapos may sigaw, Daddy, bili na tayong ulam. Nakakalabas lang po pagdating ko sa gabi, bago ako matulog, ginihilot niya ako, tinatanong sa akin, Daddy, yung binti mo, okay na ba? Hilutin ko yan. Pinapahida niya po lagi ng langis. Nahalik-halikan niya ako sa gabi. Sasabi niya sa akin, Daddy, mahal kita. Sabi ko naman sa kanya, ikaw din, mahal din kita. Pero ang masasayang tagpong ito kasamang musmos, hindi na pala masusundan pa. Dahil nito lamang December 1, ang tila isang normal na araw para sa pamilya, trahedya na pala ang dala-dala. Etong Sak dumating, dala-dala yung plastic, tumakbo palabas. Lingid sa kaalaman ng mag-asawang Almira at Norberto, ito na pala ang huling pagtakbo ni Lucas na kanila masasaksihan. Pagtayo ng daddy niya, tatayo na siya palabas na ng gate, habulin sana siya. Tatawagin kasi nga para kumain na. Pag pag palabas pa lang yung daddy niya, kasi ang takbo naman ng ate niya na nanginginig, takot na takot. Takbo kami agad, dalawa kami ng kapatid ko. Lapit lang takbo kami agad. Pagtingin namin sa kanto, may ilaw ng ambulance. Inikot namin yung ambulance, wala si Saak. Asan si Saak? Asan si Saak? Maya-maya, may lumapit na lalaki. Sabi niya, iatras mo, iatras mo, iatras mo. Sabing ganun. Pagsilip namin, andun si Saak sa ilalim. Nakaganon siya. Tapos, yung niya, ulo niya ipit.
Ang karumal-dumal na aksidenteng ito agad na kumitil sa buhay ni Lucas. Pero alam ko po talaga namin ng mag-asawa na doon pa lang po sa kalsada, wala na talaga si Saak. Hindi lang namin maano na, parang nag-aano pa kami na baka buhay pa, ganun. Pero alam po talaga namin, wala na talaga. Siyempre sa magulang na hindi pa masyadong ano. Kasi inubos yun po yung dito niya eh. Wala po talaga natira dito. Yung buhok niya nga po, makikita niyo pa doon sa kalsada eh. Nandun po. Tapos pagka-atras po nung ambulance, may nakita kami mga parts ng utak niya. Nandun na sa kalsada, sa ospital. Akala namin basag lang, ganon. Pero nung nakita namin siya sa ospital, grabe po talaga. Hindi lang namin siya nakuhanan ng picture kasi wala nga po kami lakas ng loob magkuha din ng picture. Yung dito niya, yung eyeballs niya na white, parang medyo kita na. Yung eyeballs niya na white, tapos yung dito niya, wala na to. Dito, kaya yung dito niya medyo may buhok, pero dito wala na. Ayon sa death certificate ng bata, matinding brain injury ang naging sanhi ng agarang pagpanaw nito. Reklamo ng pamilya, hindi naman daw emergency ang biyahe ng nasabing ambulansya na pagmamayari ng Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Dahil imbes na pasyente, tent daw ang sakay nito. Ang laman ng likod is tent. Tent na pinick up nila sa may court ng Arienda. Sa may yung pinag-stayhan po ng mga nasunugan. Umalis na po kasi sila doon kaya pinick up yung tent nung gabi na yon. Kasi yung court po is block 3 lang eh. Nasa block 2 lang po kami. Maiksi lang po talaga yung kalsada. Sa balik kakaalis niya, harurot agad po yung ginawa niya. And then dapat hindi po kasi under construction po yung kalsada doon eh. Inaayos po yung kalsada doon. Tapos maaga pa po yun, matao pa, medyo matao pa kasi. Ano yun eh, parang palengke. Talipapa. Tsaka wala naman po kasi siya sakay na emergency para magmadali siya. Kaya nagtataka kami bakit paano naging ganun yung inabot ni Saak. Ibig sabihin, mabilis yung takbo niya. Kuhang-kuha sa cellphone video na ito ang matinding emosyon ng pamilya ni na Almira at Norberto. Umalingaw-ngaw ang mga iyakan at halos umabot na sa pisikalan ng trahedya. Nakapanlulumo ang pasok ng Disyembre sa pamilya ni na Almira at Norberto. Dahil ang pangatlo sa 4 nilang mga anak, binawian ng buhay matapos mabangga at makaladkad pa ng ambulansya. Wala. Complete. Tapos shade na lang. So, yung aksidente niya talaga nun is head talaga. So parang yung nakita namin to yung drawing niya nung gabi na yun. Parang premonition na sa amin. Yun. Lalo na yung flower. Nung kinakabit yung flower niya, naalala ko to. Kaya pala flower. Tapos suns, hindi na siya sisikatan ng araw. Sa heart. As I love you to na message. Habang ang driver ng ambulansya na si Eugene Marasigan, tila lasing daw na mangyaring insidente. Ang sabi nun is parang lasing pa siya nung gabi na yun eh. Duda rin ang pamilya sa pahayag nitong may susunduin siyang pasyente, kaya ito nagmamadali. May SOP daw kasi may kailangan daw po siyang pick upin na pasyente. Nahihirapan daw pong huminga. Kung totoong may pipick upin siya na pasyente, sana yung tent is hindi niya na tinuloy na ikarga. Pipick up ka ng pasyente, bakit ka may sakay na tent? Gate pa ng pamilya, sa murang edad, marunong nang tumawid sa kalsada si Lucas. Sabi nila na tumawid yung bata, di sana patilapon. Patilapon ang tatalsik. Hindi gilid lang po talaga siya. Ibig sabihin po, nahagip talaga. Ang sabi naman po doon ng mga tao, may iniwasan daw po kasi na motor. Kaya daw po nahagip yung bata. Habang sa isa pang CCTV footage na nakalap ng aming team, makikitang patakbong tumawid ang bata. Tumakbo yung bata. And nabangga siya nung umailalim hanggang sa nadala na siya. Agad din namin pinuntahan ng Barangay Santa Ana upang kunin ang kanilang panig.
Pero si Kapitana, missing in action. Wala rin gustong humarap sa aming team. Sa halip, isang official statement sa Facebook. Ipinahayag nilang gagampanan nila ang kanilang responsibilidad sa masusing investigasyon. Mabilis naman ang naging aksyon ng kapulisan ng Taytay Rizal at agarang na-inquest ang sospek. Na-inquest na po natin yung suspect at sa ngayon po nasa custodial facility po siya ng Taytay Municipal Police Station at may kaso pong kinakaharap na reckless imprudence resulting to homicide. Ang penalty po noon ay hindi lalampas ng 6 na taon sa pagkakakulong kung ito po ay mapatutunayan. Sa pahintulot ng Taytay Rizal PNP, sinubukan din namin kausapin ang sospek na si Eugene Marasigan. Pero hindi ito umarap sa amin. Hindi na daw po siya magpapa-interview. Pero sinabi ba niya kung bakit ayaw niya magpa-interview? Ayaw na po. So yung criminal liability, ang mananagot yung driver. Yun yung reckless imprudence resulting in homicide. So maaari siya makulong doon. Yung civil liability, ang magbabayad nun ay yung driver at subsidiarily yung kanyang employer. Sa pagkakataong ito, ang employer ay ang barangay. At yung administrative liability naman, pananagutan nung punong barangay, nung kapitan. Dahil hinayaan niyang magamit ang ambulansya para sa paghahakot ng mga tent. Ito hindi iyon ang tamang purpose ng ambulansya. Kaya maaari siya managot doon.